ko. Anong ginagawa mo dito? Welcome home party to Nixinyo. Siyempre pupunta ako. May inihanda pa akong malaking regalo para kay Sinyo. Ako mismo ang mag-aabot sa kanya. Wala kaming pake sa regalo mo. Umalis ka na dito. Lin lang, 3 taon na ang nakalipas. Bakit ba ayaw mo pang tumigil? 3 years ago, hindi ka bagay sa anak ko at lalo na ngayon. Hindi mo pa yata alam, kaka-announce lang ng Langsing Group. Ita talaga na si Sinyo bilang presidente ng Langsing Group. Alam ko yan. Ako ang nagbigay ng posisyong yan sa kanya. Ikaw? Isang hamak na salesman? Ikaw ang masusunod sa Langsing Group? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong pumasok sa malaking kumpanyang yan? Kung magmamayabang ka pa yan, ipapatawag ko na ang security para palayasin ka. Sinyo, nasa abroad ka pala. Bakit di mo sinabi? Nakita ko lang sa social media. Kaya naman, may inihanda akong espesyal na regalo para sa'yo. Tama na yan. Tumigil ka na. Since nandito ka na, makinig ka na lang ng mabuti. May inihanda rin akong regalo para sa'yo. Talaga ba? Ba't parang ang sungit ng dating ni Sinyo? Nagtatampo ba siya kasi hindi ko sinabi sa kanya na ako ang nagtayo ng Langsing Group? Pero si Sinyo, sabi niya may personal daw siyang regalo para sa akin. Huwag mong sabihin. Tutuparin na ang pangako. Papakasalan na ako. Lin lang, tulungan mo ako ha. Pagbalik ko rito sa Pilipinas, pakakasalan na kita. Salamat sa inyong lahat sa welcome party. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para i-anunsyo ang dalawang pinakamasayang balita sa buhay ko. Ang unang balita ay, kakahirang lang sa akin bilang ng isang top luxury watch brand, ang Langsing Group. Yang Langsing Group na yan, yung biglang sumikat sa loob lang ng 3 taon. Isang high-end na luxury watch brand. Aba, nabalitaan ko, yung halaga raw ng kumpanyang yan, mas mataas pa kaysa sa pinagsamang halaga ng lahat ng ibang relo. Na-hire agad si Miss Tao bilang presidente pagkabalik niya. Para lang siyang bidang babae sa isang makapangyarihang nobela. Sinyo, kapag ikaw na ang opisyal na namamahala ng Langsing Group, ipakikilala na kita sa pamilya ko. Sa oras na yun, hindi na. Kukontra si Dad sa relasyon natin dahil lang sa estado mo sa buhay. Pangalawa, isa itong napakasayang kaganapan sa buhay ko. Sa 3 taon kong pag-aaral ng master's degree abroad, may isang lalaking walang sawang sumuporta at nag-encourage sa akin. Masasabi kong kung wala siya, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Nandito rin siya ngayon. 3 years ago, nagkasundo kaming dalawa sa pagbabalik ko mula sa pag-aaral. Papayag na akong pakasalan siya. Ngayon, tutuparin ko ang pangakong iyan sa harap ng lahat. Sinyo, hindi mo pa pala nakakalimutan ang pangako natin 3 years ago. Sayang lang, wala akong dalang engagement ring ngayon. Sana hindi ka magalit sa akin. Sige, pagbalik mo sa bansa, papakasalan kita. Promise. Ibibigay ko sa iyo ang pinaka-engranding kasal. Naniniwala ako sa iyo. Aba, si Miss Tao ngayon paangat na ng paangat ang karera. Sino kaya? Ang lalaking napakaswerte para mapansin niya? Sobrang kainggit naman. At ngayon, inaanyayahan ko ang aking fiancé na umakyat dito sa stage. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyong lahat ang aking mapapangasawa. Ang tagapagmana ng Su Group, si Xuli. May mga tao talaga, hindi marunong tumingin sa sarili nilang estado sa buhay. Matagal ko nang sinabi sa'yo, kayong dalawa, magkaibang mundo kayo. Ngayon, makikita mo na. Ang agwat ninyong dalawa, di ba? Lin lang, tingnan mo ang sarili mo, ang hagard-hagard mo. Sa totoo lang, hindi ka talaga bagay sa kapatid ko. Umalis ka na dali. Huwag mo kaming idamay sa kahihiyan. Sinyo, anong ibig sabihin nito? Sir, kailangan niyo pong umalis. Kailangan ko siyang makausap para malaman ang totoo. Bitawan mo ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Suli, ang fiancé ni Sinyo. Ngayong araw na ito, sa espesyal na okasyong ito, nais kong mag-propose sa babaeng minamahal ko. Magpakasal tayo. Hindi. Sinyo, papayag ka bang pakasalan ako? Sinyo, huwag kang pumayag. Payag ako. Sige, naiintindihan ko na. Ang pinakamamahal mong anak, ang nagtayo ng Langsing Group. Kakalabas lang ng anunsyo na itinalaga si Tao Sinyo. Bilang balita ko. Ito raw ay si Xiao Lang, na kumpanyang sadyang itinayo para kay Tao Sinyo. Tama, si Xiao Lang ngayon.
ay nasa homecoming banquet ni Tao Xinyu. Balak niyang formal na ibigay ang kumpanya sa kanya ngayon. Ang batang si Kiao lang na iyon, talaga namang kahanga-hanga ngayon. Sa murang edad, napakataas na ng kanyang talento sa negosyo. Hindi lang nagtayo ng kumpanya, pinatatakbo pa ng napakahusay. Mukhang, seryoso ang pagtingin niya sa dalagang ito. Tay, sabi niyo dati. Basta't si Cao lang at Tao Xinyu ay tunay na nagmamahalan, hindi kayo tututol. 3 taon na ang nakalipas. At sila pa rin, hindi nagkukulang sa isa't isa. Hindi pa ba sapat yan para patunayan ang pagmamahalan nila? Sige, kung ganoon, hahanap ako ng taong maghahanda ng kontrata ng kasal. Mag-alay tayo ng dote sa angkan tao. Gagawin natin ito ng ingkang at unang karangalan para sa dalaga. Sishpo, Tay, ang bagay na to, ipaubayan na natin kay Wudakang, na pinakamayaman sa South City. Siya ang pinuno ng Shengyu conglomerate natin sa South City. Sige, kung ano ang sabi mo. Isa pa, kayong tatlo. Maghanda rin kayo at samahan ninyo akong makipagkita. Sa magiging manugang ko, may homecoming banquet siya at may regalo ako na ibibigay sa kanya. Tao Xinyu, anong kalokohan to? Linlang, hindi pa ba malinaw sa'yo? Matagumpay na akong nagpropose. Malapit nang. Pakasalan ako ni Xinyu. Tao Xinyu, sabi mo pagbalik mo galing sa pag-aaral. Papakasalan mo ko. 3 taon kitang hinintay. Pero ngayon, nagbago ka na ng isip. Umayag ka sa proposal ng ibang lalaki. Wala ka bang konsensya? Xinyu, mas mabuting kausapin mo na siya. Nang hapan para hindi ka na niya guluhin pa. Linlang, magkaibang mundo. Na ang ginagalawan natin dalawa. Hindi mo ako kayang tapatan. Magkaibang mundo. Ibinigay ko sa iyo ang Langsin Group para mabawasan ang agwat natin. Pero sa likod ko, nakipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Mahiya ka pa ba? Ang Langsing Group, anong kinalaman mo doon? Huwag kang assuming. Alam na alam ko. Ang tumatakbo sa isip mo. Nakita mo lang na umaasenso ako. Makikiride-on ka na? Linlang, tigilan mo na iyang kahibangan mo. Makikiride on lang ako. Tao Xinyu, masyado mo namang pinapalakihan ang tingin mo sa sarili mo. Linlang, ako ay malapit ng maging. Si Hinang Langsing Group, samantalang ikaw. Isa ka pa rin. Mababang magagawa. Tingnan mo tong sarili mo. Bagay ba tayong dalawa? Dad, dito. Sex, pasok tayo. Kaya ganyan na lang pala ang tingin mo sa akin. Hindi ka man lang ba nagtataka kung ano ang regalo ko para sa'yo? Yung chip mong regalo, ni hindi ko gustong makita yan. May tumutulong na sa akin ngayon at magiging maganda ang kinabukasan ko. Linlang, tanggapin mo na ang katotohanan. Tigilan mo na ang mga pa-cute mong diskarte para mapabalik ako. Tumutulong sa'yo? Paano kung sabihin kong ako yung tinutukoy mo? Appointment letter. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba halata? Isa to sa Langsin Group. Ang appointment letter para sa pagiging sinito. Plano ko talaga. Ibigay ito sa'yo bilang regalo. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na kailangan. Ang appointment letter ng Langsing Group. Bakit na sa'yo yan? Ibig bang sabihin ikaw ang founder ng Langsing Group? Sa wakas, nag-isip ka rin. Ang posisyon mong si regalo ko dapat sa'yo yan. Linlang, ang lakas talaga ng loob mong magmayabang ngayon. Ang Langsing Group, sa loob lang ng 3 taon, naging number 1 sa industriya. Ikaw na isang hampas lupa. Kaya mo ba yun? May bago akong balita. Ang chairman ng Shengju Conglomerate ay malapit nang dumating. Sa welcome party ni Xinyu, para personal na. Batiin si Xinyu sa kanyang bagong posisyon. At ikaw, sino ka ba ha? Shengyu Conglomerate. Kung sasabihin kong ang Shengyu Conglomerate ay pag-aari rin ng pamilya ko, Huwag kang magpatawad yan, pwede ba? Sex na, nakipagrelasyon ka na sa Langsing Group. Pati ba naman Shengju Conglomerate dinadamay mo? Alam mo ba kung gaano? Kalaking imperyo ng negosyo, yung Shengju Conglomerate. At sasabihin mong sa inyo yan? Muntik na akong maniwala doon, ah. Linlang, ilang taon tayong hindi nagkita. Pero lalong tumapang ang pagyayabang mo. Kaya pala sa loob ng ilang taon, wala ka pa ring nararating. Ayoko na talagang makita ka. sige, aalis na ako. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Dito magtatapos ang lahat sa atin. Sana lang, huwag kang magsisi kailanman. Ako, si Tao Xinyu, sa lahat ng ginagawa ko. Hindi ako nagsisisi. Kailanman. Lumayas ka na. Anong hinihintay mo pa? Okay ka lang ba, actually? Ah, sinapak mo talaga ako? Hoy, mga tauhan. Bagbugin nyo yan. Tandaan mo to, babalikan kita. Pagbabayaran niyo to, Sinaktan mo ko, ngayon ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari sa'yo pag kinalaban mo ko. Nandito na ang Shengyu Conglomerate.
Anak, Hudas kayo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na galawin siya. Xiao lang, okay ka lang. Okay lang ako. Dad, naglakas loob silang pagbuhatan ng kamay si Xiao lang. Grabe ang kapal ng mukha nila. Hindi pwedeng palampasin to ngayong araw na to. Linwei, ikaw na ang bahalang umayos nito. Siguraduhin mong lahat ng nambuli kay Xiao lang ay pagbabayaan nila ng malala. Sige, ako na ang bahala, Dad. Tungkol dito. Tatandaan ko talaga ito ng mabuti. Boss Lin, bakit po kayo nandito? Sinyo. Siya nga pala ang presidente ng Shenzhou Conglomerate, si Linwei. Boss Lin, kumusta po? Kilala mo na pala ako. Eh di hindi ko na kailangang magpakilala. Magsalita ka. Ano ba talagang nangyari? Hindi ko akalain na magagalit ng ganito si Boss Lin sa kanila. Nakakatakot pala talaga ang paan ni Boss Lin kapag nagalit siya. Mukhang wala nang makakapagpigil sa kanya. Sobra. Sinyo. Ano ba kasing nangyari dito? Bakit nagsama si Boss Lin ng ganito karaming tao? Ang Spring Moon Hotel ay pag-ari ng Shenzhou Conglomerate, kaya normal lang na pumunta rito si Boss Lin. Sigurado si Lin lang yan. Gumamit ng pangalan ng Shenzhou Conglomerate at nagalit ang Uncle Lin. Kaya pumunta sila rito para maningil. Ganito kasi yon, Boss Lin masama ang intensyon ng lintik na to. Sinira niya ang welcome party ng ate ko, at sinira pa ang relasyon ng ate ko at ng boyfriend niya. Kaya pinatikim namin siya ng husto. Bobo, alam mo ba kung sino siya? Boss Lin, di ba siya naman ang nanggugulo? Bakit ako ang sinampal ninyo? Sinampal kita. Buti ka pa. Itapon sa gitna ng daga para maging pagkain ng mga pating. Sinasabi ko sa'yo, si Lin lang ay. Hindi na kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa kanila pagkatapos nito. Sige na, sundin na natin ang gusto ni Xiao lang. Dalhin muna natin si Xiao lang para makapagpahinga. Ikaw na ang bahala rito. Sage, Ana, mga bantay, palayasin niyo sila. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Huwag niyo akong hawakan. Boss Lin, Ipaalam niyo sa lahat. Simula ngayon, ang pamilya Tao at pamilya Tsu ay hindi na pwedeng tumapak sa Spring Moon Hotel kahit kailan. Boss Lin, anong ginagawa mo? Ngayon ang welcome party ng finance ko. Dito pa mismo ako. Nagpropose sa kanya kanina. At sa harap ng napakaming tao. Ginawa mo to. Paano na lang ang tingin nila sa akin pagkatapos nito? Ang tingin nila sa'yo, simula ngayon, may mukha ka pa bang maiharap? Ako pa rin naman ang tagapagmana ng Tsu Group. Hindi mo na kailangan pang ipahiya ako sa publiko. Paalang sa isang walang kwentang tao. Isang walang kwentang tao. Ang tinutukoy mo, ang kapatid kong si Lilang. Ano? Kapatid mo si Lin lang? Boss Lin, nagbibiro ka lang, di ba? Si Lin lang. Nagbibiro. Tingnan mo ang mukha ko. Mukha ba akong nagbibiro? Makinig ka sa akin. Si Lin lang ay ang tunay kong kapatid. Siya ang lehitimong tagapagmana ng Angkan Lin. Inagaw mo ang kasintahan niya at sinaktan mo pa siya. Kaya itong ginawa mo. Paano tayo mag-ayos ngayon? Boss Lin, ako. Hindi ko talaga alam na kapatid mo pala si Lin lang. Boss Lin, pagbigyan mo na ako. First offense ko pa lang. 2, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Mga bantay. Kaladkarin niyo siya palabas. Simula ngayon, ang Tsu Group ay tatanggalin sa buong industriya. Sisiguraduhin kong ang pamilya Tsu ay hindi na makakabangon kailanman. Babala ko sa'yo tungkol sa pagkakakilanlan ng kapatid ko. Kung may isa kang salitang ilalabas sa labas, sinisiguro ko sa'yo, hindi mo na masisilayan ang sikat ng araw bukas. Boss Lin, Dalhin niyo siya palabas. bitawan mo ko. Bakit hindi pa lumalabas si Kuya Lee? May nangyari kaya sa kanya? Huwag kang mag-alala. Magkakilala si Natsuli at ang mga taga-Shengyu Conglomerate. Baka nasa loob lang nag-uusap tungkol sa negosyo. Hintayin na lang natin. Bitawan mo ko. Ayan na. Xiaoli, bakit ngayon ka lang lumabas? Lumayo ka sa akin. Suli, nakain ka ba ng dinamita? Out sinyo, napakaswerte ko naman na nakilala kita. Pinakamalas na kamalasan sa buong buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matidisgrasya ang Uncle Lin, at hindi rin mapapalayas ang kumpanya ko sa buong industriya. Huwag ka na magpakita sa akin kailanman, dahil sa tuwing makikita kita, bibigwasan kita ng malupit. Mapapalayas? Hindi ba yung Shengyu Conglomerate ay dapat bumati sa akin? Bilang bagong presidente ng Langsing Group. Suli, ano ba talagang nangyayari? Lumayas ka, Tao Tsinyu. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Gusto niyong magpakamatay? Huwag niyo akong idamay. Anong klaseng gulo to? Bakit parang biglang nag-iba si Xiao Li ng personalidad? Teritoryo to ng Shengyu Conglomerate. Tiyak na silin lang yung walang hiyang nagmamatigas. Nasumipsip sa Shengyu Conglomerate, di namin tuloy si Suli. Kasalanan, to lahat ng lintik na Lin lang na yon. Lin lang sandali lang sa oras na maupo ako. Bilang presidente ng Langsing Group, ikaw una kong gigibain.
Aunting galos lang po ang natamo ni Batang Lin pagkatapos magamot. Gagaling din yan sa loob ng 2 araw. Mabuti naman. Chairman Lin, mauna na po ako. Dapat sana, pumayag na ang ama. Sa kasalan ni na Xiao Lang at ang pamilya Tao. Di ko akalain na itong si Tao Xinyu pala ay gagawa ng ganitong klaseng kalokohan. Napakabulag ng babaeng yan. Naghahangad ng pera at kapangyarihan. Buti na lang, nakilala natin ang tunay niyang kulay. Kung napangasawa pa niya, ang ating angkan, tiyak na walang kapayapaan sa hinaharap. Naasikaso ko na ang pamilya Tsu. Xiao Lang, gusto mo bang ako na rin ang magturo ng leksyon sa pamilya Tao? Ate, huwag na. Alam kong nag-aalala kayo para sa akin. Pero pagkatapos ng lahat ng to, ang gusto ko na lang ay pamahalaan ng maayos ang Langsin Group. At tungkol naman kay Tao Xinyu habang buhay. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa kanya. Xiao Lang, anong gagawin mo? Tay, sinabi na ng doktor na mababaw lang tong sugat ko. Walang dapat ipag-alala. Ngayon, hindi pwedeng wala ako sa kumpanya. Kailangan kong bumalik para sa kumpanya at sa mga empleyado natin. Dad, may pagkakamukha niyo talaga si Xiao Lang. Namamana niya ang dating asta niyo noon. Hindi niya ikinahihiya na anak ko siya, na hindi man lang ginamit ni Xiao Lang ang kahit anong koneksyon, at impluensya ng Angkan Lin para pasikatin. Ang Langkin Group, patunay lang yan ng galing at kakayahan niya. Dad, ibig niyong sabihin. Sa loob ng ilang araw, birthday party ni Xiao Lang. Itatago ko ang lahat dito. Si Xiao Lang ang tagapagmana ng Shenzhou Conglomerate. Mula ngayon, ang Shenzhou Conglomerate, si Xiao Lang na ang bahalang mag-manage ng lahat. Magandang araw, Chairman Lin. Chairman Lin, nakabalik na po kayo. Bakit suot niyo yung uniform ng salesman sa store? Kakaikot ko lang kasi sa store para mag-inspect, hindi pa ako nakakapagbihis. Trabaho lang to, pare-pareho lang naman kahit anong suotin. Nga pala, mukhang may magaganap na cooperation exchange meeting. Pakitawan mo nga ako ng draft ng cooperation agreement. Sage po. Hello, Boss Liu. Ate, dito ka na ba magtatrabaho ngayon? Ang bunga naman dito, sobrang alta ng dating. Itong Langsin Group, 3 taon pa lang. Pero ang laki na agad. Sinyo, simula ngayon, kami ni Yaohui. Asa na talaga sa'yo. Naku, ma, huwag na tayong mag-usap ng ganyan. Pamilya tayo, walang aasa-asa. Pagkapasok ko na lang mamaya. Gawin ka, Yaohui na. Mga boss dito, kayong dalawa ha. Pero, bilang bagong presidente, bakit walang sumalubong sa'yo? Ano ginagawa ng Langsin? Mga walang kwenta. Sino kayo? Makinig kayo. Ang ate ko ang bagong presidente ng Langsin Group, Tao Xinyu. Tao Xinyu. Parang pamilyar. Naalala ko na. Ikaw pala yung personal na binigyan ni Chairman Lin ng appointment letter. Chairman Lin? Si Chairman Lin ang founder ng Langsin Group natin. Dito po, Miss Tao. Ihatid ko po kayo sa kanya. Dito na po ang opisina ni Chairman Lin. Pasok po kayo, Miss Tao. Ate, ang taray mo. Lahat sila sunod-sunuran sa'yo. Ako na ang masusunod dito ngayon. Siyempre, hindi sila mga ngahas na hindi gumalang. Tara, pasok na tayo. Magandang araw, Chairman Lin ako ang bagong presidente. Lin lang. Ano nang ginagawa mo dito? Nasaan ang founder ng Langsin Group? Malinaw naman, di ba? Ako ang presidente ng Langsin Group. Huwag kang magpanggap. Akala mo porket pareho kayo ng apelyido, ikaw na si Chairman Lin. Alam ko na. Noong nasa homecoming banquet kagabi, nabalitaan mong papasok ako sa Langsin Group. Kaya sinadya mo tong pag-aabang sa akin. Tao Xinyu, bakit ngayon ko lang napansin? Assuming mo. Wala akong panahon sa ganyan. Hindi ako naparito para sa'yo. Kung hindi dahil sa ate ko, idi kanino pa? Aba, nag-a-apply ka ba ng trabaho? Tingnan mo yung suot mo. Uniforme ng salesman at ang lakas ng loob mong umupo sa upuan ng ate ko. Umalis ka na diyan. Tama. Isa ka lang hamak na salesman. Ang lakas ng loob mong umupo sa upuan ng president. Maniwala ka. Mapapaalis kita dito ngayon din sa tulong ni Xinyu. Mapaalis? Ako? Sa tingin ko wala siyang karapatan. Paulit-ulit mong sinasabi na siya ang presidente ng Langsin Group. Teka nga, may itatanong ako. Nakuha mo na ba ang appointment letter ng presidente? Xinyu, nakuha mo na. Wala pa akong appointment letter. Sabi ng Langsin,
Ipapadala nila pero nawalan na ng update pagkatapos. Ibig bang sabihin, Tama ang hula mo. Ang appointment letter ng presidente pinunit mo. ano nang sinabi mo? Lumayas ka. Ayoko nang makita ka pa. Impossible. Mukha ka lang namang isang hamak na salisman. Paano mapupunta sa'yo ang appointment letter? Lin lang, tigilan mo ko sa panloloko mo. Sabi ko na kanina, ako ang founder ng Langsin Group. Pui, bakit hindi mo na lang sabihin na sa'yo ang buong Langsing Group? Ang yabang mo. Sino ba itong mga to? Sino ba sila para magsalita ng ganyan sa harap ni Chairman Lin? Ang lakas ng loob nilang sumigaw kay Chairman Lin. Yan ang bagong presidente. Pero bakit parang hindi niya kilala si Chairman Lin? Ang founder mismo, hindi niya kilala. Baka naman pek yan ah. Secretary Bai, mabuti at nandito ka. Maglabas ka ng memo ngayon. Kinakansela ko ang appointment ni Tao Xinyu bilang presidente. Ayoko na silang makita. Palayasin niyo sila ngayon din. Sage po. Tawagin mo na ang mga bodyguard. Kilala niyo ba kung sino ang ate ko para palayasin siya? Ano ba kayo? Ang anak ko ang bagong presidente niyo. Subukan niyo lang akong galawin. Ikaw na siguro ang in charge dito sa Langsin Group. Itong si Lin lang nagpapanggap na founder ng kumpanya nyo. Palayasin niyo na agad itong impostor na to. Ang ate ko ang presidente ng Langsing Group. Opisina niya dapat ito. Bakit hinahayaan niyo lang ang kung sino-sinong tao dito? Wala na ba kayong sinusunod na patakaran? Kung sino-sinong tao. Ako ba ang tinutukoy mo? Ikaw lang ang walang kinalaman sa Langsing Group dito. Ipapalayas kita ngayon. Si. Anong ginagawa niyo? Ano ba kayo? Mga bulag ang mata at bobo ang utak. Kayo ang dapat palayasin dito. Anong ibig mong sabihin? Ito na ang termination letter mo. Tao Xinyu, simula ngayon, ikaw ay officially terminated na bilang appointed president ng Langsing Group. Permanenteng blacklisted ka na at banned ka na sa buong industriya. Tanggal na ako. Ha? Sa anong karapatan? Ako ang personal na piniling presidente ng founder nyo. Wala kang hihi para tanggalin ako. Kung tatanggalin man ako, gusto kong marinig yan ng personal. Wala sa audio. Yan ang wala ko. Ang numero unong pamantayan namin sa Langsing Group sa pag-hire ay marangal na karakter at malinis na pagkatao. Esensya na, pero hindi ka pasado. Sa requirements namin, palayasin nyo na silang lahat. Bitawan mo ko. Bitawan. Nag-post pa kayo sa official website nyo. Ayan, presidente ako, tatanggalin nyo na lang. Wala na ba kayo kahit anong professionalism bilang malaking kumpanya? Nga, ganyan ba talaga kayo bilang isang malaking kumpanya? Pumunta na kami rito para mag-report for work. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Kapag kumalat na tinanggal kami, saan namin itatago ang mga pagmumukha namin? Masama ugali, mukha mo pa. Umuwi ka na. Pag-isipan mong mabuti yan. Sige, dalhin nyo na sila. Hoy, teka. Nasaan ang boss nyo si Lin? Gusto kong makausap si Lin. Kailangan kong maipaliwanag to sa kanya ng harapan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Secretary Bai, yung collaboration agreement na pinahanda ko sa'yo. Handa na ba? Chairman Lin, ayon sa industry protocols, ang kumpanya nating Langsing Group, dapat ang manguna sa pag-organisa ng simposyum na ito. Imbitahin, ikaw na mag-announce. Ang pinakabago nating partner sa collaboration. CJ, kung ganoon, ikaw na ang bahala rito. Lumayas kayo. Ano ba tong kaguluhang to? Yang si Secretary Bay, nakikinig pala talaga sa utos ni Lin Lang yun? Huwag mong sabihin itong si Lin Lang ay. Impossible. Ang tagal na naming magkasama ni Lin lang. Kilala ko kung anong klase siyang tao. Kung sasabihin mo, may kinalaman siya sa Langsing Group, ang hula ko. Malamang lumipat lang yun sa isang store sa ilalim ng Langsing Group. Bilang salesman, sigurado ako. Ngayon, ayaw na akong kausapin ni Chairman Lin, tiyak na siya tong. Naninira sa akin sa grupo at sinisira ang reputasyon ko. Ate, gustong sirain ng lalaking yun ang feature mo. Siraan ang future ko. Wala pa siyang ganyang kakayahan. Tatawagan ko na ngayon si Suli para humingi ng tulong sa kanya. Hoy, Suli. Tinanggal na nila ako sa Langsing Group. Wala ka bang magagawa? Tao Xinyu,
Sobrang napahamak na ako dahil sa'yo, ang lakas pa ng loob mong tawagan ako. Sinasabi ko sa'yo, may ginambala kang hindi dapat. Kahit Diyos pa ang bumaba, wala nang yan, wala ka nang. Anumang kinalaman sa akin, wag na wag ka nang tatawag ulit. Hoy! Hoy, Suli! Hi, Waiset. Nakaayos na lahat para sa bidding conference sa Makalawa. Puntahan na natin. Di ba nabanggit mo kanina na may bidding ang Shengyu Conglomerate sa Makalawa? Attend ba si Chairman Lin? Naman, siya mismo ang nagpasimuno ng bidding conference. Natu, tama po yan. Kung interesado kayo sa conference na to, pwede kayong tumingin sa website namin para sa detalye. Sige, salamat. Ma, anong nakakatawa? Narinig niyo ba yun kanina? 3 araw na lang. Yung business conference, si Chairman Lin mismo ang pupunta. At sa wakas, magkakaroon tayo ng sansa na lapitan siya at ipaliwanag ang lahat. Manunumbalik din ang posisyon mo bilang presidente, di ba? Tama. Harapin ko lang si Chairman Lin, siguradong papayag yun. Nakunin ako ulit. Ate, ang galing mo kaya, saka ang ganda-ganda mo. Dati, pangalan mo mismo, ang binanggit ni Chairman Lin para maging presidente. Baka type ka nun. Pag naging girlfriend ka na niya, tignan lang natin kung sino pang may ganang kumontra sa atin. Mukhang maraming interesadong partners sa conference na to. Secretary Bai, nakapili ka na ba ng walipikadong katuwang? Mahigit 80 kumpanya ang lumahok sa bidding na ito. Doon, ang mga pasok sa pamantayan ay ang Kari Group at Funky Group, bago pa maging number 1 sa industriya ang Langsing Group. Yang dalawa na yan ang laging nag-agawan sa posisyong ito. Titignan ko pa ito ng maigi mamaya. Kung walang problema, pipili ako ng isa at pipirma na ng kontrata. Sage po. Ang daming tao ngayon Aba, natural. Sa conference na to, sa labas. Pagbabahagi na nito ng karanasan. Pero sa totoo lang, lahat sila dumalo dahil sa bagong bidding project ng Langsing Group. Kung ganoon pala Pag ako na ang naging presidente ng Langsing Group. Sa akin naman sila lahat magpapapansin. Taoksinyo, kayo na naman? Ba't kahit saan ako pumunta, sinusundan mo ako? Parang maligno. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang sumusunod sa akin? Ako ang sumusunod sa'yo. Nakakatawa ka. Di ba't ito ang eksklusibong industry conference para sa luxury watches? Tingnan mo, puro kilala at respetadong tao ang nandito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Akin tong event na to, kaya natural na pupunta ako. Sa'yo, Chairman Lin, ang founder ng Langsing Group, ang nag-organisa nito. Anong kinalaman mo? Isang hamak na salesman ka lang. At kayo, anong pakialam niyo dito? Sinong may sabing pumunta kayo? Alam ng lahat na ang Langsing Group ang bida ngayong araw na to. Ang anak ko, malapit ang koneksyon. Sa founder ng Langsing Group, ang usapin ngayon tungkol sa direksyon ng magiging partnership ng Langsing Group. Paanong mawawala kami? Malapit ang koneksyon. Sigurado ka? Kailangan pa bang tanungin yan? Yung ate ko, pagbalik pa lang dito, nag-post agad ang founder ng Langsing Group sa website ng kumpanya na. Anunsyo na kinukuha siyang presidente. Siguradong napabilib siya sa galing at talino ng ate ko. At isa pa, napakaganda ng kapatid ko. Balita ko, ang founder ng Langsin. Baka gwapo yon, sino nga ba naman ang nakakaalam? At baka type pa niya si ate. Tama. Sa ganda ng mukha talino kong taglay. Di na ako magtataka kung ma-in love sa si Boss Lin pag nangyari yun. Wala na tong exchange program na to, ang buong Langsing Group. Akin na yan. Sa palad ko na yan babagsak. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akala ko dati, sadyang uhaw ka lang sa atensyon. Di ko inakalang. Ang tingin mo lang sa pag-ibig ay isang kasangkapang magagamit mo. Para makaangat sa buhay, gagawin mo ang lahat ng klase ng panloloko. Pag-ibig. Wala iyang kwenta kung para sa pera at estado sa buhay. Lin lang, ang tagal na nating dalawa. Hindi mo pa rin ba alam kung bakit kita hiniwalayan? Kasi wala kang makapangyarihang angkan. Kasi wala kang koneksyon at plataforma. Kasi isa ka lang hamak na salisman. Kaya, sinuko kita. Parehong 20 anyos, pero si Boss Lin, founder na ng kumpanya. Bilyonaryo na. Samantalang ikaw, wala ka pa rin kadating-dating. Yang agwat na yan, kahit kailan, hinding-hindi mo na matatawid. Kung ikaw sana ang founder ng Langsing Group, matagal ka ng pinakasalan ni ate. Sayang lang, di ka nga makahigit. Kahit sa kalingkingan ni Boss Lin. Hahaha. Presidente ng Langsing Group ha? Mukhang gustong-gusto niyo talaga siya, Paano kung hindi naman pala siya kasing galing ng inyong inakala? Langsing Group ngayon ang nangunguna sa industriya ng relo. Napakayaman ng founder, napakahusay. Sa hinaharap, baka mapasama pa yan sa listahan ng mga bilyonaryo. Isa kang hamak na salesman, hindi mo kayang unawain ang bigat niyan. Kaya tumahimik ka na lang diyan. Sa pagkakaroon mo ng pamilyang mapagmataas at mukhang pera, hindi na ako magtataka kung bakit ganyan kabaluktot ang pananaw mo sa buhay. Kung pwedeng dumiretso sa taas, bakit ko pa isipin? Ang mga discarded paraan? Lin lang. Ngayong gabi, baka magbago ang pagkakakilala mo sa King, pero ngayong gabi. Siguradong mapapauko si Boss Lin. Hindi ba tinanggap mo na ang proposal ni Suli? Sa ginagawa mong ito, wala ka bang konsensya sa kanya? Kung mapagkisar ko ang pangalan yan, wala siyang kahit natiting na kinalaman sa King. Ngayon, akong si Taok Sinyo. Pag-aari na ni Boss Lin.
Miss, tama ba ang narinig ko? Ikaw nga ba si Tao Chinyu na pinag-usapan ng lahat? Pinag-usapan ng lahat? Ako nga. At ikaw, sino ka? Aba, natutuwa akong makilala ka. Matagal na kitang hinahana. Nagtatanong ako sa loob ng Langchin Group. Sabi nila ang kumpanyang yan. Itinatag daw mismo ni Boss Lin para sa kasintahan niya. Si Tao Chinyu, hindi ko inakalang. Ikaw nga yun. Totoo ba? Ang Langsin Group itinatag para sa akin. Totoong totoo, Ibig sabihin, noon pa man, may gusto na sa'yo ang founder ng Langchin Group. Miss Tao, ako si Zeng Chao, galing sa Kerry Group. Narito ang 1 milyon. Sana, sa harap ni Boss Lin. Ako'y mabanggit mo ng maganda. Hahaha. 1 milyon. Ang Kerry Group ay talagang umaasa na. Mapanalunan ang bidding na ito. Kung sa tingin mo, ay hindi sapat ang 1 milyon. Eto, mayroon ding 5 milyon. 5 milyon? Zinyu, anak, napakahalaga mo kay Boss Lin sa pagkakataong ito. Siguraduhin mong gamitin mo ang sansa para lalo kang pagkatiwalaan ni Boss Lin ang kinabukasan ng pamilya natin. Ay nakaatang na sa'yo. Napakataas pala ng respeto nila kay Boss Lin. Itong mga boss na ito, dati hindi natin makuha makipagkita. Ngayon, sila pa itong sumusuyo sa atin. Tinatawag pa nilang bayaw si Boss Lin, mamaya darating na siya. Kailangan mong galingan, narinig mo ba? Hahaha. Ano nang nakakatawa? Kerry Group tama. Nangunguna naman kayo sa industriya ng relo dito sa South City. Kailangan mo ba talagang magpakababa sa ganitong klaseng paraan para lang manalo sa bidding? Kapag magaling sila sa trabaho sa ilalim ng mesa, natural lang na magiging maganda ang kalalabasan sa ibabaw ng mesa. Normal lang yan sa negosyo. Kailangan mo ba talagang mangialam? Paano kung ako ang magdesisyon sa bidding ng Langchin Group? Hindi ba? Kaya mong magdesisyon? At sino ka ba? Lin lang. Hindi ka pa ba tapos magdrama sa opisina kanina? Dinala mo pa talaga dito ang acting mo? Boss Zeng, niloloko ka niya. Huwag na huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Isa lang siyang hamak na salisman sa Langsin Group. Wala siyang maitutulong sa bidding. Pumunta lang siya dito ngayon. Para guluhin ako at sadyang sirain ang araw ko. Pero mukhang hindi naman peke ang business card na to. At ang pagkakaalam ko, isang binatang lalaki raw ang founder ng Langchin Group. Boss Zeng, sa iba hindi ako sigurado. Pero siya? Imposibleng siya ang founder ng Langchin Group. Tama. Ang founder ng Langsin Group ay ang boyfriend ko. Ako pa ba ang hindi makakaalam ng itsura niya? Niloko ka niya. Peke ang business card na iyan. Pero mukhang ligit ang card na to. May tatak pa. Ng logo ng Langchin Group. Ayaw mong maniwala. Tingnan mo to. May litrato ako niya bilang salisman sa Langsin Group. Maniwala ka na ngayon? Ah, isa ka lang palang salesman sa Langchin Group. Sa ganitong prestigious na event, sa harap ng napakaraming tao, niloko mo ako? Nakakatawa ka ba? Lin lang, sinasabi mo materialistic ako. Ikaw, ilang beses ka nang nagpanggap na founder ng Angkan Lin. Anong masamang balak mo? Wala kang talento. Pinaangkin mo lang achievements ng iba. Pareho kayong Lin ang apelido. Pero bakit ang laki ng diferensya nyo? Hi, Boss Zeng, paano kung malaman ni Lin? Nasa ganitong importanteng conference na pinapahalagahan niya. May maglakas loob na magpanggap bilang siya, hindi kaya siya magalit ng gusto. At kung magalit siya, edi itong bidding ay Ibig mong sabihin. palayasin niyo siya. Saich po, Miss Tao. Guard. Tawagin ang guard. Ito ang girlfriend ni MR Lin, si Miss Tao. Ngayon, may naglakas loob na bastusin si Miss Tao. Magmadali kayo, palabasin nyo na siya. Natin sino ang lakas loob ng sa akin. Lin lang, hindi mo ba sinusubukan siraan ang pangalan ko sa harap ni Lin? Sinasabi ko sa'yo, managinip ka na lang. Taoksin Panay ang banggit mo ngayon kay M.A. Lin, nagtataka lang ako. Anong magiging hitsura ng mukha mo mamaya pag nakita mo siya? Anong ibig mong sabihin? Magpaliwanag ka. Secretary Bay, inuutusan kita. Pumunta ka rito ngayon din sa venue ng bidding. Opo, Chairman Lin papunta na ako. Itong taot sinyo na naman. Amba, wala talagang modo. Lahat kayo, sumunod sa akin sa venue. Opo, Lin lang, ang galing-galing mo namang magpanggap ha. Huwag mong sabihin kausap mo ang Tagalangsin Group. Sa telepono, Si Baiya ang personal secretary ko. Nakilala mo na siya dati. Ito ang termination letter mo. Taot sinyo, simula ngayon, opisyal nang tinatanggal ng Langsin Group ang posisyon mo. Permanente kang nasa blacklist, bawal ka na sa buong industriya. aba, ang kapal na mukha mo. Kung di dahil sa'yo noon, na naghasik ka ng intriga kay Secretary Pai, nakuha na ng ate ko ang posisyon bilang CE ng Langchin Group. Talaga, may ganyan? Naman, ang peking to, napakadaldal.
Kayang baliktarin ang itim sa puti sa isang iglap. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ni Secretary Bay. At naniwala siya sa mga kalokohan niya. Kaya kami nandito ngayon. Para harapin mismo si Chairman Lin at ituwid ang lahat. Boss Yeng, buti naman at dumating ka. Inanunsyo na ba ng Langsing Group kung sino ang huling nanalo? Wala pa. Anong ginagawa ni Lin lang dito? Nay, tigilan niyo na yan. Boss Zeng. Huwag niyo na sila patulan. Patawagin niyo na agad ang security. Sandalo. Palabasin nyo nga ang lintik na yan. Wag. Tigilan mo yan. Jiang Xinyu. Lin lang. Ikaw nga to. Long time no see. Matandang kaklase. So ikaw si Boss Jiang? Magkaklase kayo? Magkaklase kami nitong si MR Lin noong high school. Ano ba kasing pinagagagawa ninyo kanina? Pasensya na ho kayo, pero ang lalaking ito EIE ng event na to. Plano pa lang sana namin paalisin siya. Papaalisin. Di ba ang Langsing Group ang host ngayong araw? Pinapaalis ninyo ng basta-basta ang bisitang inimbitahan nila. Mukhang hindi yata tama yan. Bilang girlfriend ng founder ng Langsing Group, may karapatan ba akong paalisin ang mga walang kinalaman dito? Ikaw nga ang girlfriend ng presidente ng Langsing Group dati. Pero ngayon, wala ka ng kwenta sa kanila. Anong klaseng kalokohan yan? Ang Langsing Group, talagang itinayo pa sa ate ko lang. Lahat yan totoo. Tanga ka ba? Naging tanga talaga ako dati. Nagulat ako sa babaeng mapagkatang tulad mo. Balak ko pa sanang ibigay sa iyo ang Langsing Group. Pero sa nakikita ko, sobrang naive ko pala. Lin lang, ibig mong sabihin. Ikaw yung boss Lin ng Langsing Group. Ako nga ang nagtatag ng Langsing Group. Lin lang, yung kapal ng mukha mo sa pagsisinungaling. Grabe na. Sinasabi mong ikaw si Boss Lin. Sige, patunayan mo sa akin. Totoo ba? Nandyan na si Secretary Bai. At malalaman mo rin sa ilang saglit. Ang alam ko, bukod kay Boss Lin, sa loob ng Langsing Group, si Secretary Bai ay parang right hand man na rin. At ang galing niya, hindi naman nalalayo kay Boss Lin. Narinig mo yun, Lin lang. Sinusino ka ba para utusan mo ang gaya ni Secretary Bai? Project head ng Langsing Group. At ang head organizer ng cooperation event ngayon. Bea, Miss Bai, dumating na po ako. Lin lang, kanina ang yabang mo ah. Yung tono ng pananalita mo. Parang pwede mong gamitin si Sec. Bai tapos itatapon. Ngayong nandito na talaga siya. Tingnan natin kung paano ka pa magmayabang. Nandito na ngayon si Secretary Bai. Darating na ang boyfriend kong si Boss Lin anumang oras. Bakit hindi niyo papalayasin itong impostor na to? Kung ikaw ang girlfriend ni Boss Lin, ang sama naman ng taste niya. Dati, masama nga ang taste ko. Wala kang pakialam dito, huwag kang makisawsaw. Ano pang hinihintay nyo? Palayasin nyo na agad. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ikaw si Zheng Chao, di ba? Ang kumpanya niyong Kare Group. Maganda ang reputasyon noon, akala ko magandang maging katuwang. Pero ngayon, nakikita kong wala kang pag-unawa. Ang bidding qualification niyong Car Group, kinansela ko na. Ang katulad mong tao, ay hindi ka dapat maging partner ng Langsing Group namin. Sino ka ba pa magkansela ng bidding qualification ko? Sino ka ba? Kung ako ay hindi karapat-dapat, siya pa ba? Sinyo, sumali ka ba sa bidding na ito? Ang kinakatawan ko ay ang 1K Group. Mahigit 80 kumpanya ang sumali sa bidding na ito. At ang pumasa sa standards ay ang Car Group at 1K Group. Bago naging number 1 sa industriya ang Langsing Group namin. Silang dalawa ang laging nagpapaliksahan para sa posisyong ito. Sige, nakuha ko na. Lin lang, huwag kang magmukhang. Alam mo na ang lahat, natatawa ako sa iyo, Zeng. Yung bidding project mo, wala kang maaasahan sa kanya. Imbes na mag-aksaya ka ng oras dyan, lumuhod ka na lang sa akin. Pakiusap, tulungan mo ako. Sayang lang, wala ring saysay kahit magmakaawa ka. Kasi wala ka namang kwenta. Sakto lang na dumating siya. Sinyo, yung tungkol sa Langsing Group dati. Hindi naging maganda ang ending. Ngayong pagkakataon, linawin mo na sa kanya. Nga, kahit paano, siya ang kanang kamay ni Chairman Lin. Hindi na kailangan pang magbangayan. Nagkita ulit tayo, Secretary Bai. Sinadya talaga kita ngayon. Sinadya ako. Ibig sabihin, nandito ka para humingi ng tawad sa nangyari dati. Humingi ng tawad. Bakit? Hindi ba dapat? Noong nagtungo ako sa Langsing para manungkulan. Niwala ka sa mga kagawin lang. At pinalayas mo kaming lahat. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong makabawi. Si Lin lang at yung babaeng kasama niya. Ginugulo nila ang networking event at iniistorbo ang ibang bisita. Ngayon na, puntahan mo sila at turuan ng leksyon. Secretary Bai, bahala ka na. Kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Aba, magaling ka. Lakas ng loob mong sampalin ako. Yan ang para sa'yo. Hambog at ubod ng tanga. Ako ang babae ni Chairman Lin, ang lakas ng loob mong pagbuhatan ako ng kamay. Bye-bye. Ikaw, gusto mong maging nobya ni Chairman Lin? Kapal ng mukha mo. Sinaktan mo ang ate ko.
Pagdating ni Chairman Lin, ipapahamak kita. Huwag kang tatanga-tanga. Kanina pa nandito si Chairman Lin. Tama na, Secretary Bay. Unahin muna natin ang mahalagang bagay. Totoo bang ikaw ang nobya ni Chairman Lin? Mukhang wala talagang pakialam sa'yo itong si Secretary Bai. Boss Deng, anong ibig mong sabihin? Sandali lang pagdating ni Chairman Lin. Lalabas din ang katotohanan. Magandang hapon sa lahat. Ikinalulugod kayong anyayahan. Sa bidding event na ito, ako si Baya mula sa Langsing Group. Ang tema ng event na ito ay mula mismo sa founder ng Langsing Group, si Chairman Lin. Pribado si Chairman Lin marami sa industriya. Ang hindi pa siya nakikita o kilala ang pangalan. Kaya naman, inaanyayahan ko ang founder ng Langsing Group, si Chairman Lin, na umakyat ng entablado para magsalita. Chairman Lin? Nasaan si Chairman Lin? Si Chairman Lin ay isang bago at kilalang entrepreneur sa industriya ng relo. Parehong kahanga-hanga ang kanyang paningin at panlasa. Isang karangalan na makita siya ngayon ng personal. Ate, lalabas na si Chairman Lin mamaya. Ipaubaya mo sa kanya na ipaghiganti tayo. Narinig mo ba yan, Lin lang? Bilang na ang mga araw mo. Nasaktan mo ako. At walang saysay ang pagsisisi mo. Pasensya na, pero mukhang hindi mangyayari ang gusto mo. Ano nang nangyayari? Bakit siya umakyat ng entablado? Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin siyang si Chairman Lin? May problema ba sa utak niyang si Lin lang? Akala niya talaga siya si Chairman Lin? Lin lang, hindi ka pwedeng magagulo sa ganitong okasyon. Relax ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Hoy, Lin lang. Padating na ang boyfriend kong si Chairman Lin. Lumayas ka dito sa paningin ko. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Kung pwede ba akong pumunta rito, malalaman mo rin. Tanggalin mo sa akin ang marumi mong kamay. Hayaan ninyong ipakilala ko ang founder ng aming Langsing Group, MR Lin, Lin lang. Magandang gabi po. Ako po si Lin Lang. Ako ang misteryosong founder ng Langsing Group na pinag-uusapan nyo. Boss Lin, simula nang maitayo ang Langsing Group. Nasa panibagong yugto na po tayo. Kaya't sabik na po kaming makahanap ng isang partner na kapareho namin ng atikain. Para sabay natin isulong ang tagumpay. Pero bago yan, nais ko pong ipahayag kung sino na ang susunod na presidente ng Langsing Group. Bagong presidente. Itinayo ko ang Langsing Group 3 taon na ang nakakaraan para sa isang babae. Naabot ng Langsing Group ang kinatatayuan nito ngayon. Dahil na rin sa kanya, matagal na panahon na ang nakalipas. Noon ko pa gustong ibigay sa kanya ang posisyon ng presidente ng Langsing Group. Pero wala pa akong makitang tamang tiyempo. Kaya sinasamantala ko na ang okasyong ito para formal na ipahayag ang susunod na presidente ng Langsing Group. Ibibigay ni Chairman Lin ang posisyon? Tama ba yan? Diyos ko, sinong napakaswerte naman. Para makuha ang posisyon ng presidente ng Langsing Group, bigla kang angat, isang hakbang, nasa tuktok ka na. Nakakaingit naman sobra. Si Lin lang talaga ang presidente ng Langsing Group? Ate, paano na to? Ewan ko, hindi ko na alam gagawin ko. Sinyo. Di mo ba narinig ang sinabi ni Lin lang? Sabi niya, itinayo raw ang Langsing Group para sa isang babae. Eh di ikaw yun. Ako lang naman ang naging girlfriend ni Lin lang. Kaya siguradong ako yun. Ay, nasaktan ko siya dati. Basta humingi lang ako sa kanya ng taos pusong tawad. Hindi na niya yun ipamumukha sa akin. Ini, taoksin nyo, maaari po bang pumunta dito sa entablado? Lin lang, alam kong ako pa rin ang laman ng puso mo. Hay naku, napakaswerte naman natin ngayong araw na to. Sinyo. Simula ngayon, ikaw na ang bagong presidente ng Langsing Group. Sigurado yan. Tingnan ko lang kung may mamamaliit pa sa atin pagkatapos nito. Kung ganun, boss tao na ang itatawag ko sa iyo simula ngayon. Andito na ako. Alam naman nyo kahit papaano na may ex akong babae. Ang pangalan niya ay taoksin nyo. At ang Langsing Group ay hango mismo sa mga pangalan naming dalawa. Ang orihinal na dahilan kung bakit ko itinayo ang Langsing Group ay para sana gawin itong regalo para sa kanya. Lin lang. Ako. Pero 3 taon pa lang ang lumipas. Pumayag agad siya sa iba. Pinagtaksilan niya ako. Lin lang, kaya kong ipaliwanag to. Taoksin nyo, ni Katiting, hindi mo talaga ako kilala. Ang tingin mo sa akin ay isang hamak na langgam. Sa bawat salita mo, halata ang pandidiri mo sa mahihirap. Ang ugali mong yan ay hindi karapat-dapat sa pagka-presidente ng Langsing Group. Alisin nyo yan. Alice, Magsitigil kayo. Bitawan ako. Para sa pag-unlad at paglago ng kumpanya, nagdesisyon ako na ang susunod na presidente ng Langsing Group ay si NJ Baya. Presidente Lin, ako talaga ang pipiliin mo. Tama. Isa ka sa mga haligi ng Langsing Group. Nasaksihan mo ang buong paglago ng kumpanya. Ang husay at integridad mo ay kitang-kita ng lahat. Naniniwala ako na sa ilalim ng pamumuno mo ang Langsing Group
Kaya lang matagal ang magawa ng bukas. Salamat, Presidente Lin, sisiguraduhin kung hindi kita bibigyan. At ngayon, inaanunsyo ko na ang nanalong kumpanya. Sa bidding project ng Langsin Group ay ang One Key Group. Lin lang, hindi ko inakalang ikaw pala, ang founder ng Langsin Group. Ilang taon lang tayong di nakita. Grabe ang pinagbago mo. Masaya akong makatrabaho ka. Ayong lahat, magsitakbuhan na kayo. Ma, nakita mo yun? Si Lin lang, ang dami ng pera at sikat na. Bilyonaryo na yung tao. Kasalanan mo to lahat. Ilang beses paging mamatang sa hipon. At pinilit mo akong ipares kay Xuli. Eh di sana ako yung nakatayo sa stage na yun, ubod ng saya. Di ba dapat ako yun? Anak, hindi naman alam ng nanay mo, sinong mag-aakalang ganito pala ang kakayahan niya, kung alam ko lang noon. Hindi kita ilalayo sa kanya. Hindi mo pa ba nakikita? Ito ang kontrata ng appointment. Bilang CEO ng Langsin Group. Bala ko sanang ibigay ito sa iyo bilang regalo. Pero ngayon sa tingin ko, hindi na kailangan. Totoo pala lahat ng sinabi niya noon. Boss Lin, nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Lin lang, Sa Oxinyo, may iba ka pa bang gusto mong sabihin? tanggap ko na, ako ang may kasalanan. Mapapatawad mo pa ba ako? Yung naging kami ni Xuli dati. Sina mama ang nagtulak noon. Hindi ko naman talaga gusto yun. Nakikiusap ako, alang-alang sa pinagsamahan natin ng napakahabang panahon. Mapapatawad mo ba ako? Pwede bang tayo na ulit? Sa tingin mo ba may posibilidad pa? Hoy, sinungaling ka. Hindi ba sabi mo girlfriend ka ni Boss Lin? Dahil sa'yo, napahamak ako kay Boss Lin. Anong gagawin natin ngayon? Boss Zeng, kalma ka lang, kalma ka lang. Dapat may 50% chance ang carry group natin na makuha. Itong bidding na to, kasalanan mo lahat to. Nakansela lahat ng susunod na deals. Paano ko to ipapaliwanag sa kumpanya? Boss Zeng, hindi ko rin naman inaasahan na mangyayari to. Ito ang bank card at second na ibinigay mo sa akin dati. Soli ko na lahat sa'yo. Huwag kayong magpapakita sa kitulit. Kung hindi, papatayin ko kayo. Lumayas kayo. Ano ba tong nangyayari? Kasalanan, to lahat ng lintik na Lin lang na yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mapapahiya ng ganito. Lin lang, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang founder ng Langsin Group? Natutuwa kang pinagmumukha mo kung tanga, no? Masaya ka na? Hihigantihan kita. Xiao lang, maupo ka. Dad, pinapatawag mo po ako. Nabalitaan kong nagtagumpay ang Industry Exchange Conference mo. Ayaw mo nang tumayo sa sarili mong mga paa ngayon. Dad, natutunan ko lang naman po yan sa palagi kong pagsama sa inyo. Hahaha. Magandang sagot, natutunan sa pagsama. Dati, akala ko medyo bata pa ang pag-isip mo. Pero sa kakayahan mong yan, kaya mo nang buhatin ang buong Shengju conglomerate ng Angkan Lin. Dad, ibig niyo pong sabihin. Malapit na yung birthday party mo. Sa ngayon, wala pang nakakaalam sa labas na ang founder ng Langsin Group ay ang batang amo ng Angkan Lin. Sa birthday party mo, i-announce ko na papasok ka bilang tagapagmana ng Shengju conglomerate. Pagkatapos, i-merge na natin ang Langsin Group mo para sabay tayong umasenso. Malaking hamon to. Kumpiyansa ka ba? Siyempre naman po. Ako yun, mabuti. Pagdating ng araw na yon, Uwi rin ang 3 mong ate para ipagdiwang ang kaarawan mo. May gusto ka bang regalo? Sabihin mo lang. Hindi na po, Dad. Sobras pa na po ang pamahal niyo ang mga ate ko. sobrang kontento na po ako. Itutuloy ko lang po. Ang kaluwalhatian ng Shengyu Conglomerate. Mabuti. Pala ang boss ng Langsin Group, di sana. Hindi ako nagkakaganito ngayon. Yun ang iba siya. Akala ko lang nila sa wala. Pinalit ko siya. Walang resources, walang background. Nakakagawa ng sariling kumpanya at sobrang sikat pa. Hay, sayang naman. Ano kayang drama to? Aba, napakagarbo naman ito. Hindi kaya tagalin lang tong mga to. Wag naman sana. Ikaw ba si Miss Tao Tsinyu? Ako nga. Kayo po, sino kayo? Magpakilala lang ako sandali. Ako ang may-ari ng Hiyu Group, Wu Dakang. Hindi ba yan ang pinakamayaman sa South City? Nga, siya nga talaga yun. Sinyo, bakit kanila hinahanap? Bakit niyo ho ako kailangan? Miss Tao, patawad sa pagdating namin ng huli. Mr. Wu, ano po ba kasing meron? Pakitingnan niyo muna ito. Diyos ko, ang Shengyue, gusto palang makipag-isang dibdib sa pamilya natin. Ate, kailan mo pa nakilala ang anak ng Shengju conglomerate? Wala akong kilala. Boss Gu, saan niyo ho ba nakuha itong marriage contract na to? Ito ay si Lin Huiyan, Chairman Lin, ang nagpa-deliver sa akin. Galing kay Chairman Lin? Boss Wu, balita ko sa Angkanlin, kayo raw ang regional head dito sa South City. Ibig sabihin, kilala niyo ho ba ang Batang Lin?
Napaka-pribado ng aming batang Lin, sa totoo lang. Hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Pero sa makalawa, ay ang kanyang birthday banquet. Ito ang mga imbitasyon. Sobrang taas ng standards ni Chairman Lin. Siguradong hindi basta-basta yon. Kaya sa makalawa, imbitado po kayong lahat. Sa Starlight Hotel, para sa birthday party ng batang amo namin. Sa pagkakataong yun, ipapakilala ko kayo mismo kay Chairman Lin. Maraming salamat ng maaga, Boss Wu. Sige, hanggang sa muli. Tungkol sa acquisition ang Sheng Yu. Itong birthday party na to, punong-puno ng mga elitista. Sino nga ba talaga itong batang Lin na to? Malalaman din natin yan. Pasok na tayo. Sage. Excuse me, ikaw ba si MR Lin lang? Ako nga. Pasensya na, pero bilin sa taas, hindi ka pwedeng pumasok. Bakit? Ako ang may sabi sa kanila na gawin yan. Lin lang, alam na alam kong sa ganitong kaganapan, siguradong magpapapansin ka. Hindi nga ako nagkamali. Siyempre naman, birthday party to ng bunsong tagapagmana ng angkalin ngayon. Ilang taon ng negosyante yan sa South City pero ni minsan. Hindi yan nagpakilala, bilang isang Lin ngayon palang mangyayari to. Ay naku, ang iba riyan, malamang ginagamit lang tong pagkakataon para sumipsip sa mga Lin. Kayong dalawa, makinig kayong mabuti. Nang walang utos ko, walang sino mang papasukin yan. Miss Tao. Chairman Lin, anong gagawin natin? Starlight Hotel to, isa sa mga negosyo ng Sheng Yu Conglomerate. At ikaw, napakayabang mo rito. May kinalaman ba ito sa'yo kahit 5 dulin? Ano ng karapatan mo para pagsunurin sila sa utos mo? Ano na karapatan mo, ha? Dahil dito, Ano yan? Kontrata ng kasal. Aba, para sa akin yung kontratang yan. kanino pa ba? Eh di sa akin. Huwag mong sabihin sa'yo, ang kontratang ito ay personal na ipinadala sa akin ni Chairman Lin. Ako mismo ang tumanggap. Ako ang manugang ni Chairman Lin. At ang yang madam ng Sheng Yu Conglomerate. Kaya sa palagay mo, dapat ba silang makinig sa akin o hindi? Anong oportunidad at pati kontrata ng kasal nilabas na? Lin lang, alam mo, kung tutuusin, dapat pa kitang pasalamatan. Kung hindi mo ako pinatawad noon, hindi ako magiging manugang ng Angkan Lin. At ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng pinagbagsakan ng panahon, di ba? Ikaw, Lin lang, isa ka lang founder ng maliit na kumpanya. Samantalang ang anak ko, ang nasa likod niya, ay ang buong Sheng Yu Conglomerate. Balita ko, malapit nang bilhin ng Sheng Yu Conglomerate ang Langsing Group. Di ko akalain gagawin to ng Angkan Lin para lang ipagtanggol ako. Kita mo na kung gaano. Kalakas ang posisyon ko sa Angkan Lin. Ipagtanggol ka? Sus, nakita mo na ba ang batang Lin? Alam mo ba kung ano itsura niya? Palibas ay master, layaw sa yaman at luho yon. Bihira magpakita. Yang ganyang kataas na estado. Lalong di mo yan kayang abutin. Narinig mo yun, Lin lang. Yang kawawa mong sense of superiority. Wala na yan, laos na. Ang fian ko, ang batang Lin, mas higit. Nang libu-libong beses sa'yo. Mukhang hindi mo pa rin gets, no? Yung leksyon sa buhay. Yang itsura mo ngayon, parehong-pareho. Noong araw na yun sa exchange meeting. Ano nang ibig mong sabihin? Na-curious ba kayo? What if ako pala yung tinatawag niyong batang Lin? Ako nga pala to. Ano? Ikaw yung batang Lin? Sinyo, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Walang danyang coincidence. Ang Angkan Lin ang pinakamayaman. Ang anak na pinalaki ni Chairman Lin, siguradong kakaiba ang charisma. Wala naming ganyan itsurahin. Nga, sinong hasyendero nagtatrabaho bilang salesman? Ang batang mayaman, dapat nagmamaniho ng sports car. Nakatira sa mansion, horse reading at golf ang trip. Hindi tulad niyan. Nagpupunta ng kumpanya, pero hirap na hirap. Lin, kang linang ka. Muntik mo na naman akong maloko. Ang akala ko pa naman. Sinasadya mo na naman akong gawin tanga dito. Sinasadya akong paglaruan. Sigurado ka? Huwag kang madadal. Akala mo ba ako si Tao Sinyo? Ganun-ganun na lang. Anong hinihintay nyo? Sipain niya na tong mga to palabas, dali. Baya. May alam ka pala sa martial arts. Nag-training ng karet. May konting alam sa suntukan. Sayang lang, walang silbi yan. Teritoryo ko to, ako ang masusunod dito. Sabi ko lumayas kayo ngayon, dapat lumayas kayo. Gusto mo kong palayasin? Tingnan natin kung kaya mo. Yan. Dad, nandito na ako sa labas ng baroom. Pinipigilan ako ng mga tauhan mo na pumasok. Mukhang hindi ako makakapasok ngayon. Ano? May nangahas na pigilan ang anak ko. Naghahanap sila ng gulo. Hintayin mo lang, papupuntahan ko agad ng tao. Tingnan natin kung sino. Itong mga walang hiya at naghahanap ng sakit ng katawan sa'yo. Boss Lin, sino kausap mo? Dad ko. Dad mo, sino? Ang dad ko ay si Lin Huayan. Lin lang, ang kapal ng mukha mo. Ang dad mo ay si Lin Huayan.
Alam mo ba kung sino si Lin Huayan? Siya ang chairman na Shengyu Conglomerate. Huwag mong sabihin porke pareho kayo ng apelido. Pwedeng magkunwari kang kamag-anak niya. Lin lang, yung kapal ng mukha mo ngayon. Lalong kumakapal. Kahit anong kalokohan sinasabi mo na. Sa tingin mo maniniwala ako. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Sabi ko na, yung banquet na yan, huwag na kayong umasang makakapasok. Kanina pa kita sinabi umalis, ayaw nyo. Eh di mag, dadahilan na lang ako. Tama yan. Sinong may ganang makipag-away sa anak ko? Siguraduhin kong pagsisisihan nila to. CJ, magbugin nyo na. Subukan yung magtangkang manakit. Ayos ka lang ba? Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Birthday party to ng Batang Lin ngayon. Lahat ng mga kilalang tao sa South City inimbitahan. At saka, si Lin lang ay isang mahalagang business partner ng Wanky Group namin. Bastos ang krato nyo sa kanya. Paano kaming hindi makikialam? Wanky Group. Sino ka ba para magmayabang sa harap namin? Hindi mo pa yata alam, ang sinyo namin. Malapit nang maging kabiyak ng pamilya Lin. Pagsamahin nyo man yung dalawang kumpanya nyo, ala pa yan. Sa kalingkingan ng pamilya Lin ibig mong sabihin, papakasalan ni Tao at sinyo ang Batang Lin. Ama, ang Batang Lin ay malapit nang maging bayaw ko. Ang umaway sa amin, parang inaway nyo na rin ang pamilya Lin. Ang pagtatay sa inyo, parang manilang sa amin. Totoo ba yan? Nangangarap lang yan, huwag kang maniwala. May hawak akong marriage contract na may pirma mismo ni Chairman Lin. Ang kapal naman ng mukha mong pagdudahan sinyo. Palayasin nyo na nga yang mga yan. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Sige, sugurin nyo na. Tigil, ano bang problema nyo? Kakatawag lang ni Chairman Lin. Sabi niya may nanggugulo raw kayo sa may pintuan. Makinig kayo sa akin. Importante ang event na ito para sa reputasyon ng aming batang amo. Kaya magsitigilan kayo at umalis. Ikaw nga ang manager ng Starlight Hotel. Ang anak ko. Ang napili mismong manugang ni Chairman Lin. Kaya yang mga yan, na nanggugulo sa labas, paano mo sila didisiplinahin? Imitado kami rito. May invitation kami. Hindi kami ang nanggugulo, gaya na sabi nila. Manugang na pinili ni Chairman Lin? Ngayon ko lang yan narinig. Nanloloko lang kayo. Ma, may ebidensya tayo. Pakita mo sa kanya. Ito nga ang personal na selyo ni Chairman Lin. Tunay na ikaw nga ang magiging senyora. Miss Tao, patawad po sa amin at nagkulang kami sa paggalang. Kaya alam mo pala na ako ang magiging senora nyo, ha? Ngayon, inuutusan kitang palayasin na sila. Kaya mo bang gawin? Miss Tao, si Chairman Lin, tumawag lang uli sandali ang nakalipas. Apag lumaki pa raw ang gulo ninyo rito. Di po talaga pwede. Di pwede. Hayaan mo na, sinyo. Malapit ka na ring maging isang Lin. Pwede mo naman silang balikan mamaya. Masama kung mapansin ito ni Chairman Lin. Nga naman. Pinalampas ko lang kayo ngayong araw. Halika na. Sage. Halika. Dahan-dahan. Lin lang, itong si Taot sinyo. Baka mamaya totoo ngang magiging manugang siya ng Angkan Lin? Kung gamitin niya ang kapangyarihan ng Lin, marami tayong mawawala. Mahirap yang labanan. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya magtatampay. Oh, ano sa tingin mo? Nasyahan ba si Miss Tao? Hahaha. Magaling manager yang maganda ang ipinakita mo. Pag natapos na ang lahat, bubulungan kita ng magagandang salita sa aking biyanan. Tiyak na may mapapala ka. Kung ganoon, maraming salamat to, Miss Tao. Sige, mauna na ako sa trabaho ko. Manager Yang, sino ba talaga yung tatlong yun? Sabi mo, si Miss Tao. Aba, siya mismo ang piniling manugang ni Chairman Lin. Sipsipin nyo na yan. Nabalitaan kong ikaw ang napili. Tama yan, si Ate Tao Chinyu yan. Malapit na siyang ikasal sa batang si Lin kanina nang papunta ka rito. Halatang halata ang class mo maglakad. Miss Tao, birthday ngayon ni Batang Lin, kaya sana matulungan mo kami na maipakilala sa kanya, di pa kasi namin siya nakikita ever. O sige, depende na lang yan sa mga galaw nyo. Boss Lin, tignan mo to. Hindi na yan magtatagal sa ere. Miss Tao, may 10 milyon dito sa card na to. Sa'yo na yan. Miss Tao, ito ang bago kong sports car. Kung ayos lang sa'yo ko na ipapahiram to. Miss Tao, susi ito na mansyon namin. Pwede kayong magstay ng pamilya mo kahit kailan mo gusto. Hay naku, itong mga to ang tataba ng mga palat. Mas galante pa sila sa huling boss Jeng na yon. Di ba? Ete, sumunod pa rin talaga sila, eh. Lin lang, Devi, Lin lang naman eh. Di ka talaga titigil, no? Halika, tingnan natin. Aray, ingat. Hoy, Lin lang, ang swerte-swerte mo naman.
Dalawang magandang dilag pa ang nagpupunas ng gamit mo. Kayo namang dalawa, ang puputit-pupugirin lang naman ninyo. Pero parang may saltik lang sa utak. Bakit nyo ba siya pinagtatanggol? Tao Sinyo, anong gagawin mo? Kanina pa sa tapat ng pinto, sinabi ko na. Hindi kayo kabilang dito. 1 minuto, bigyan ko kayo ng 1 minuto para maglaho dito ngayon din. Eh paano kung tumanggi ako? Lin lang. Alam mo ba, sa estado ko ngayon, may 1 milyong paraan ako para durugin ka. Talaga lang? Kanina, kung di lang dahil sa paggalang sa biyanan ko. Matagal ko na sana kayong pinalayas. Tao Sinyo, mag-sorry ka sa akin ngayon din. O kung hindi, mamaya, wala na akong ibibigay na pagkakataon para magsisi ka. Naghahanap ka ng sakit? Hinampas mo ang anak ko. Ako. Ay, inay. Ma, okay ka lang. Lin lang. Ano nang ginagawa mo? Si Baiya na ang presidente ng Langsin Group ngayon. Hindi na siya sekretarya. Kaibigan ko siya. Munting leksyon lang yan. Kapag nananadya ka pang bigyan ako ng problema, ipapalamon kita sa lupa. Ikaw. Hoy, sinong nagmamagaling na yan? Ang yabang, Nga, di ba? Kung di mo alam ang kwento, akalain mong siya ang may kaawan ngayon. Siya ang manugang ng Angkan Lin. Ang lakas ng akong niyang pagbuhatan ng kamay ang pamilya ni Miss Tao. Gusto mo na talagang mamatay. Miss Tao, magsalita ka lang. Kaming lahat dito, didikdikin namin ang yabang niyang yan. Lin lang, itong mga tao sa likod ko. Lahat sila mga kilala at makapangyarihan sa lipunan. Kaya ngayon pa lang, mag-sorry ka na sa akin. Kung hindi, sisiguraduhin kong tuluyan ng malulugi ang Langsin Group mo. Lin lang, mukhang seseyosohin talaga nila. Kaya mo ba itong labanan? Ay, sa wakas, may matinong tao rin. Sayang. Yang pinirmahan yung kontrata sa Langsin Group, Funky Group. Mawawalan na ng visa ngayon din. Tao Tsinyu. Masyado mo namang pinapalakihan ang tingin sa sarili mo. Bakit nandito si Tsuli? Itong gago na to, pinabayaan tayo nung kailangan natin siya. At inalikuran pa si ate, hindi pa nga natin siya nasisingil. Naglakas loob pa siyang harapin tayo. Suli, bakit ka na parito? Naparito ako para iligtas ka. Iligtas ako. Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Ang laking gulo ang ginawa nyo. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo nga alam kung sino ang tinatapakan yung pagkatao. At nagbubulag-bulagan pa kayo rito sa pagyayabang. May tinapakan kaming tao. Sino naman? Hindi ang batang tagapagmana ng Angkan Lin. Sino pa? Arawan to ng pamilya Lin ngayon. At heto kayo, nagsasalita na lang ng walang preno. Mamaya niyan, hindi nyo na alam kung paano kayo namatay. Nakita mo na ba si Batang Lin? Nasaan siya? Nasaan? Gapo ba siya? Mataba o payat? Hay, dali, sabihin mo sa akin. Manugang ka ba? Pero nandito lang sa harapan. Talagang napakatanga. Ibig mong sabihin nandito lang sa atin ang batang amo ng pamilya Lin? Saan? Bilisan mo, ituro mo sa akin. Batang Lin. Pakiusap, bigyan nyo naman ng pagkakataon ang pamilya Su. Si Lin lang, hindi ba tagatsu group siya? Bakit sobrang magalang niya sa'yo? Mas marunong pa si Tsuli sa inyong lahat. Ibig mong sabihin, ang batang amo ng Angkan Lin ay si Lin lang. Tama. Nasaktan ko noon si Batang Lin kaya buong ang kansu ang nadamay. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon na akong magsorry. Batang Lin, naging mangmang ako noon. Ngayon, buong puso akong humihingi ng tawad. Sabihin mo lang, ibibigay ko lahat ng shares ng pamilya Tsu. Anong nangyayari? Siya nga kaya talaga ang Batang Lin? Di ba kumontra tayo sa harap niya kanina? Nasaktan na natin siya. Kung totoo yan, di yung negosyo ng pamilya natin. Tuluyan ng wawakasan. Ate, anong gagawin natin? Magsalita ka naman. Sinyo, huwag kang papadala sa mga sinungaling na sinasabi ni Tsuli, kundi tayo ang mapapahamak. Tumahimik kayong lahat. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ng ihigong yan. Binayaran lang yan ni Lin lang, sigurado. Nasa akin mismo ang marriage contract na galing kay Chairman Lin. Yung pangalan, selyo, tugmang-tugma, at yung kontrata. Si Budakang, ang pinakamayaman sa South City mismo. Ang nag-abot nito sa akin. Kung ikaw ang Batang Lin, eh di ano ako? Anong nangyayari ngayon? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Nasa kamay ni Miss Tao ang kontrata. Yan ang matibay na ebidensya. At di ba inamin din ng manager ang pagkatao niya? Di si Miss Tao ang nagsasabi ng totoo. Nga, no. Nagkataon lang siguro. Walang ebidensya. Walang bisa yan. Tsuli, inutulungan mo pang magsinungaling si Lin lang ngayon. Nabulag talaga ako noon kaya ipinagkasundo kita kay Sinyo. Suli, itinuring pa naman kitang tunay na kaibigan. Mali-mali ako sa pagkakakilala ko sa'yo. Tama. Ang nasa puso ko na lang ngayon ay ang Batang Lin. Siya lang at ako ang tinadhana. Hindi ang isang impostor na tulad ni Lin lang. Seich. Talagang itutuloy nyo ang katangahan nyo. Ha? Wala na akong magagawa sa inyo. Batang Lin, di sana. Alam ko ang punto mo. Kahit na sinaktan mo ako. Pero salamat na rin sa'yo. Dahil nakita ko na ang kulay ni Tao Sinyo. Pagbibigyan ko ang pamilya niyong Su. Umalis ka na. Salamat, Batang Lin. Sage, mauna na ako. Tao Tsinyu, kung nalaman mong ang Lin lang, ay ang batang tagapagmana pala ng Angkan Lin, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Lin lang, wala na ang mga taong walang kinalaman dito.
Oras na para pag-usapan natin ang tungkol sa atin, di ba? Anong ibig mong sabihin? Nanakit ka sa akin at dinamay mo pa ang nanay ko. Nakalimutan mo na ba agad? Humingi kayo ng gulo sa akin. Zinyu, kailangan nating turuan ng leksyon ang mga yan. Kung hindi, isipin nilang wala tayong magagawa sa kanila. Lin lang, ikaw ang nagtulak sa akin nito. Bilang magiging manugang ng Chairman Lin, inaanunsyo ko. Sino man ang magkansela ng kooperasyon sa Langsing Group, siya ang magiging kakampi ko. Pagkatapos kong mapangasawa, ang batang tagapagmana ng Angkan Lin, siguradong may mapapala kayo. Ang Chengfeng Group, susunod sa utos ni Miss Tao. Sa sunod kay Miss Tao, handa ang Ruizin. Gustong sumali sa kokonan ni Miss Tao. Lin lang, ang pagiging tagapagtatag ng Langsing Group. Di ba't yan ang lagi mong ipinagmamalaki? Kung ganoon, gusto kong masaksihan mo mismo ang pagbagsak nito sa kamay ko. Inuutusan ko kayong lahat, simulan na. Atakihin ang Langsing Group. Gusto ko itong tuluyang malugi. Boslin, hindi ko maganda ang website natin. Lahat ng order, kinansela. Hindi na makapag-order ang mga users. Mahigit 1 milyon ang nalulugi. Wala na, Lin lang. Biglang umatras ang mga supplier natin sa proyekto. Kulang sa piyesa, di natin kayang abutin ang deadline ng deliveries. Isa pa, may nagpapakalat na nito. Sa social media ngayon din. Di ko akalain kaya ninyong gawin ito ng ganito kabilis. May pinagmamalaki rin pala kayong lahat. O, ngayon nakita niyo na kung gaano ako kagaling, Ngayong araw, siguradong malulugi ang Langsing Group. Walang makakapigil sa akin. Tao Sinyu, huwag kang masyadong mayabang. Ang brand image ng Langsing Group, laging hinahangaan ng publiko. Kung maayos ang ating pagtugon sa krisis na to, hindi tayo dapat matalo. Ano? Boslin, pasama na. Yung official Weibo ng grupo, binabahan na ng mga troll at paninira. Pati yung celebrity endorsement deal, kinansela na rin. Tapos yung stock price natin, grabe na ang bagsak. Araw-araw na lang pababa ng pababa. Relax lang, may paraan ako. Boom! Sampal sa mukha mo yan. Wala na, sira na ang brand image nyo. Ngayon, tingnan ko paano kayo makakaahon dyan. Ako na mismo ang endorser. Huy, parang pamilyar siya. MG, siya yun. Si Lin yan. Ang rina ng musika. Ang ikatlong anak ng Angkan Lin. Nandito siya sigurado para i-celebrate ang birthday ng kapatid niya. Sinyu. Anak siya ng Angkan Lin. Di ba ate mo siya? Bilisan mo, puntahan mo agad. Bumati ka, Gona. Ate, dumating ka. Ano? Ikaw, Tao Sinyu. Ate, kilala mo pala ako. Ako nga po, si Taok Sinyu. Ang fiancé ni Batang Lin. Siya o lang, ano na namang klaseng kalokohan tong pinagagagawa mo? Narinig ko kanina, inaatake niyo ang Langsing Group. Anong problema? Ate, tamang-tama ang dating mo. Ito kasi founder ng Langsing Group na yan. Si Lin lang, ilang beses na niya akong hinaras. Paulit-ulit. Sinaktan pa ang kapatid ko at pati nanay ko. Paano ko naman hahayaang? Saktan lang ang pamilya ko, di ba? Kaya ayun, nag-hire ako ng tao para sirain ang reputasyon at brand image ng grupo nila. Ina-cancel ang endorsements ng celebrities, di ba? So, anong tingin mo? Kung ako na lang ang mag-endorse ng Langsing Group. Ate, ano nang ibig mong sabihin yan? Ate, bakit mo ako sinampal? Huwag mo akong tawaging Ed. Hindi ka karapat-dapat na maging hipag ko. Alam na alam ko ang tumatakbo sa utak mong yan. Tigilan mo ang paggadrama sa harap ko. Halika ka dito. Anong nangyayari? Hindi ba nag-break na kayo? Bakit ate ang tawag niya sa akin? Tanungin mo si Dad. May hawak siyang marriage contract na galing mismo kay Dad. Marriage contract. Pero malaking gulo to para sa inyo. Ano ngayon ang balak mong gawin? Ang take, mananatiling take. Oo na sinunod. Saan sa atin pa bakit? Bakit mo yun, di ba? Darating na rin sila maya-maya. Miss Tao. Ano ka nang alin? Bakit kailangan ka lang? Toto, sinampal ka pa sa publiko, di ba? Ate, bakit mo ako sinampal? Nanloloko ka ba sa amin? Huwag kayong makakamali na akala. Please lang. Ang ikatlong senyorita Lin, lumaki siya sa mayamang pamilya. Medyo may pagkabrati siya. Normal lang yun. Kasalanan to lahat ng linlang na yun. Dahil sa kanya, napaya ako sa Lin. At naasar tuloy siya. Kaya ikaw sila lang. Ang mag-i-endorso ng Langsing Group, itutuloy pa ba natin? Ang pangugulo sa Langsing Group. Sis, yung linlang na yun kanina. Dahil sa kanya, sobra tayong napahamak. Sa pagkakataong ito, hindi natin siya pwedeng palampasin ng ganun-ganun lang. Siyempre hindi. Kaya nang ibalik ang imahe sa endorser, pero ang teknolohiya niya sa relo ay mamonopolize at masira. Paano niyo yan sasaluhin? Na monopoly at sinira, paano kayo magre-remedy? Boss Lin, masamang balita. Sabi ni Tao Tsinyo, gagawa niya ng kalokohan ang technology ng relo natin. Ano? Alam mo naman, ang pinaka-importante sa isang relo brand ay ang sarili nito. Disenyo ng mekanismo. Kapag nalikto ang brand na to, wala na, tapos mawawalan na ng saysay. At ang Langsing Group mo, tuluyan ng mawawalan ng pangil. Taok Sinyu. Tumigil ka na habang may oras pa. Lin lang, kapal ng mukha mong sabihin yan sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, maaasar ba sa akin si third sister? Sister mo. Nananahimik ka dyan. Asawa siya ng kapatid ng third miss. Di siya na ang third sister ni third miss. Sa'yo ba? Kayong lahat.
Magsasawalang ibo pa ba kayo sa kasamaan? Si Miss Tao ay manugang ng Uncle Lin, sabi niya. Basta, nilumpo natin ang Langsing Group. Siguradong may napakalaking biyaya. Lin lang, tigilan mo na ang pagpupumiglas. Pinahack ko na ang mga computer. Ng design department nyo. Sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan mo. Mawawala kang parang bula. Ako kaya? Kaya ko ba siyang iligtas? Si second miss na Uncle Lin, Lin Shu. Siya ang legendary na designer ng relo. Bakit siya nandito? Kakampirin natin siya. Huwag kang assuming, Lin lang. Ang sarap ng pangap mo. Yung nangyari kanina kay third sister. Aksidente lang yon. Itong si second sister. Hindi mo siya kayang abutin. Sinyo, dali, si second sister mo. Batiin mo. Second sister ikaw. Second sister, anong ginagawa mo? Bawat salitang sinabi niyo. Bingi pa ba ako? Rinig na rinig ko. Gusto niyong nakawin ang disenyo ng mekanismo ng Langsin at pabagsakin ang grupo. Sige, ako mismo ang hahawak. Magiging chief mechanical designer ng Langsin Group. Tingnan lang natin kung sino ang may ganang manggulo sa disenyo ko. Ikaw, sumunod ka sa akin. Nakaharang ka pa dyan. Ate, ang galing mo. Yung sampal kanina. Diretso, walang alinlangan. Tinawagan na ako ni third sister at ikinuwento lahat ng nangyari dito. Ang lakas ng loob nitong si Tao. Sinyo na magpanggap. Nataga ang kanlin para manindak ng tao dito. Wala ka na bang balak turuan ng leksyon yan? Nilatag ko na ang pagkatao ko. Pero walang gustong maniwala sa akin. Pero sa totoo lang, mas gusto kong makita kung anong itsura ng mukha ni Taok Sinyo kapag nalaman niya ang katotohanan. Miss Tao, bakit ganyan na lang ang taray? Sa'yo ng ikalawang binibini ng Uncle Lin? Sa tingin ko, hindi ka talaga manugang ng Uncle Lin. Pinagsabuatan nyo lang kaming lokohin. No? Anong gagawin natin? Sinyo, wala nang naniniwala sa atin. Mag-isip ka naman ng paraan. Bilis. Sandali, mag-isip ako. Nga pala, nasa akin ang numero. Ng pinakamayaman sa South City, simula kang. Tatawagan ko siya ngayon din. Hello, Boss Wu. Nandito ako sa banquet hall. Pwede ba kayong pumunta dito sandali? Sige, hihintayin ko kayo. Lin lang, magkakilala ba kayo ni Second Miss? Isa rin siya sa mga ate ko. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Marlin? Mga ate mo yang dalawang babaeng yan? Impossible. Ex-boyfriend ko si Lin lang. Ang tagal naming nagsama. Kung batang Lin talaga siya, imposibleng hindi ko alam. Marami kang hindi alam. At sa ganitong okasyon, wala ka sa lugar para makapasok dito. Baiya, tawagin mo na ang mga tauhan at palayasin niyang babaeng yan. Security. Hoy, Tulungan niyo naman kami. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Pwede pala ang pagkukunwari niyang. Manugang ng Uncle Lin, gagawa ba sila ng ikakapahamak nila para sa kanya? Dahil na sila palabas. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang may bahay ng Uncle Lin. Gu, buti na lang dumating kayo. Ayaw nilang maniwala sa pagkatao ko. Kanina pa, muntik na nila akong itaboy palabas. Wu, kayo po ang bahala sa amin. Totoo bang tinawag nila si Wu? Si Wu ang pinakamayaman sa South City. At siya rin ang regional head na Shengyu Conglomerate dito. Ay hindi basta-basta, no. Balak mo bang palayasin ang Little Madam ng Uncle Lin? Little Madam. Kung ganoon, galing talaga sa iyo ang marriage certificate na hawak niya. Tama, ako ang inutusan mismo ni Chairman Lin para asikasuhin iyon. Kaya walang duda ang pagkatao ni Miss Tao. Tunay na manugang pala talaga siya ng mga Lin. Pero kanina lang, ang second at third miss ay halatang hindi siya pinapansin. Miss Tao, pumunta pala rito ang mga dalaga? Wu, huwag po kayong makinig sa mga tsismis nila. Yung dalawang dalaga kasi, first time pa lang na makilala ang sinyo namin. Kaya medyo off sila sa simula. Pero pag kinasal na, hindi ba't ang dalawang iyon, ay magiging parang mga tunay na ate na rin ng sinyo namin. Tiyak, magiging malapit din sila sa kanya pagtagal. Tama, Wu. Ngayong araw na ito, lagi nila akong binubuli. Ni katiting na respeto. Wala man lang sa Uncle Lin. Kita mo to? Ang kapal mo naman, ikaw pala yun, no? Ikaw ang dahilan kaya napahiya sa publiko ang Little Madam namin? Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad. Anong sabi mo? Magpapaluhod ako at hihingi ng tawad sa kanya. At bakit? Sa katayuan ni Miss Tao sa loob ng Uncle Lin. Walang mangahas na mang-away sa kanya. Sino ka ba para mangganyan, ha? Linawin mo nga. Sila itong nagsimula ng gulo, ng inis. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, ikaw ang dahilan kaya si Miss Tao. Lubhang napahiya sa maraming tao. Kaya lumuhod ka at humingi ng tawad. Huwag kang tatayo hanggat hindi niya sinasabi. Isang tulad mo na baluktot mag-isip, hindi makaalam kung ano ang tama sa mali. Karapat dapat mong tawagin pinakamayaman sa South City.
Dapat bang maging regional head? Lele. Hahaha, mukhang ayaw mong sumunod. Kung ganoon, Manager Yang, turuan mo nga ng leksyon tong taong to. Upa, Hoy, anong hinihintay nyo? Protektahan nyo si Chairman Lin. hoy, kayong mga to, wala man lang kayong mga alam. Yung ginawa niyong gulo sa labas kanina, umabot na sa chairman. Ngayon dinala niyo pa dito sa ballroom, naghahanap kayo ng sakit ng katawan. Manager Yang, hindi ba? Alam mo ba kung bakit umabot kay chairman? Yung gulo sa labas ng ballroom kanina. Anong gusto mong sabihin? Nang mangyari iyon, may tinanggap na tawag ang chairman. Ako yung tumawag. Ano? May numero ka ng chairman namin? Anong relasyon mo sa chairman namin? Siya ang daddy ko. Tao sinyo, anong ginagawa mo? Alam ko na yung sasabihin mo. Tama na naman ang hinala ko sa'yo. Miss Tao, anong ibig mong sabihin? Director Wu, itong lalaking to, porket ang apelyido niya ay Lin. Paulit-ulit na nagpapanggap na batang tagapagmana ng Angkan Lin. Kailangan ng parusahan to ng matindi para maging aral sa iba. Miss Tao, totoo ba yan? Peke lang yan. Puro kalokohan. Ako mismo ang humawak ng bagay na yan. Paano magiging pek? Ikaw itong paulit-ulit. Na kumukwestiyon sa pagkatao ni Miss Tao. Sa tingin ko, may masama kang binabalak. Sinasadya mo tong guluhin. Manager Yang, baliin mo muna ang braso niya. Saich po. Hoy! Buti na lang talaga, nandiyan si Milyonaryong Wu. Pag dumating siya sa eksena, siguradong nasusolba agad ang problema. Si Milyonaryong Wu, tiwala siya ng Angkan Lin. Kaya niyang gawin to, syempre. Director Wu, maganda ang trabaho mo rito. Huwag kang mag-alala. Pupurihin talaga kita sa harap ni Chairman Lin. Salamat to, Miss Tao. Ano pang hinihintay ninyo? Simulan na. Hoy, Uda Kang, makinig ka sa akin. Ang tatay ko ay si Lin Huayan. Kapag may nangyaring masama sa akin, papatayin ka niya. Tumigil ka nga sa kadaldalan. Simulan na yan. Teka, Tigil. Tumigil kayo. Xiao lang. Parang nagkita na tayo dati ah. Ipagbigay alam mo sa lahat. Simula ngayon, ang Angkan Kao at Angkan Su ay hindi na pwedeng tumuntong sa Spring Moon Hotel kahit kailan. Siya nga. Siya ang nag-iisang anak na babae ng Angkan Lin. Okay ka lang ba? Ate, muntik nang mabali ang braso ko. Ngayon, sino sa inyo ang magpapaliwanag sa akin kung anong nangyayari dito? Boss Lin. Yung lalaking yan, paulit-ulit na binabastos ang hipag mo. Kaya tuturuan ko lang naman sana siya ng leksyon. Hipag. Sinong hipag ang pinagsasabi mo? Ako po yun, ate. Ako si Taok Sinyo. Nagkita na tayo dati sa Spring Moon Hotel, tanda nyo? Ikaw ba yung nagpapanggap? Hindi. May kontrata ako. Gusto mong pakasalan ang kapatid ko? Eddie, kilala mo ba kung sino ang kapatid ko? Walang pangalan dito. Ang tunay na pangalan ng bunsong tagapagmana ng Angkan Lin. Sa totoo lang, matagal mo nang nakilala ang kapatid ko. Ang kapatid ko ay si Lin lang. Lin lang ay walang iba kundi ang batang master ng pamilya Lin. Tama. Ang kapatid mo ay si Lin lang. Ang batang master ng pamilya Lin ay din siya. May problema ba? Hawak niyo ang kapatid ko. Matapang kayo ah. Maawa na po kayo sa akin. Hindi ko po alam na siya pala si Batang Lin. Boss Lin, nakinig lang kami sa taong to. Kaya nagawa naming bastusin ang batang amo. Maawa po kayo, pakiusap. Matagal na kayong nagtatrabaho para sa Angkan Lin. Pero wala man lang kayong sariling pag-iisip. Simula ngayon, tanggal na kayong lahat. Wuda Kang. Masyado ka nang naging kampante sa trono mo bilang pinakamayaman sa South City. Oras na para may pumalit sa'yo. Boss Lin, patawarin niyo po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Boss Lin. Hoy, Boss Lin. Aray. Lahat ng pambabastos namin noon, kagagawan lahat ng taong yan. Tama. Kami na ang magpaparusa sa kanila para sa'yo. Halika. Aray. Wala na, tapos na ang lahat. Karma 2. Karma ang umabot sa akin. Ang chairman na siya hindi kong bumalik, Lin Huayan. Nandito na si Chairman Lin. Anak, si Chairman Lin. Si Chairman Lin ay nandito. Ama, ete, puntahan mo na si Chairman Lin at alamin ang totoo. Itay, iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas.
At ikaw ay, Ako po si Taok Sinyo, ang manugang na personal ninyong pinili. ano? Ito ang kontrata ninyo. Espesyal akong dumalo para sa birthday party ng batang amo ng mga Lin. Pero itong si ate, na walang anumang dahilan. Gusto niya lang akong itaboy palayo. Itay, kailangan niyo po akong ipagtanggol. Lin Wei, anong ibig sabihin nito? Ginamit nila ang pangalan ng Angkan Lin para apihin ang ating silin lang. Ibinabalik ko lang sa kanila ang ginawa nila. Tit for tat. Impossible. Hindi pwedeng si Lin lang ang tagapagmana ng Angkan Lin. Ilang taon kaming magkasama. Alam na alam ko ang pagkatao niya. Kung siya talaga ang tagapagmana, di sana noon ko pa nalaman. Kung hindi siya, sino pa? Siya ang sarili kong kapatid. Magkakamali ba ako sa sarili kong kadugo? Itay, totoo ba ang sinasabi nila? Si Lin ang talaga ang... Ano ang Lin? Totoo ba? Totiu. Mga minamahal, ipakikilala ko sa inyo. Ito ang bunso kong anak na si Lin Lang. Ngayong ay ang birthday party niya. Lin lang. May punto ba tong panluloko mo sa akin? Inakala ko talagang isa ka lang ordinaryong tao. Kayon sasabihin mo sa aking anak ka pala ng Angkan Lin? At para akong isang hangal na niloko mo sa lahat ng oras. Nakakatuwa ba para sa iyo to? Taok Sinyo, masyado mong pinapakiramdaman ang sarili mo. Alam mo ba, na para sa iyo, kusa akong naging ordinaryong tao. Handa kong talikuran ang kayamanan ng pamilya ko para sa iyo. Sarili kong itinayo ang Langsin Group. Pero sa paningin mo, bukod sa pera't kapangyarihan, walang halaga ang pagtingin natin sa isa't isa. Pinagsisisihan kong nakilala kita ngayon. Lin lang. Nagkamali talaga ako. Hindi dapat ako nagbago ng isip. Hindi dapat ako nabulag ng pera't kapangyarihan. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, isa pa lang. Promise, magiging tapat ako sa iyo ng buong puso. Sobrang huli na, Taok Sinyo. Isang katulad mo. Hindi ka rapat-dapat sa kapatawaran ko. Dad, ayaw ko na siyang makita ngayon. Palabasin niyo sila. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ang kaawan ng anak kong si Lin Lang. Labis ang pasasalamat namin sa inyong pagdalo. Tulad ng alam nating lahat, ang anak kong si Lin Lang, sa sarili niyang kakayahan, ay itinayo ang Langchin Group at naging nangunguna sa industriya. Ito'y sapat na patunay ng kanyang talino at tapang. Kaya naman ngayong araw na ito, ipinapahayag ko na buong buo kong ipinagkakatiwala ang Shenzhou Conglomerate sa aking anak. Anak, maligayang kaawan. Xiao lang, maligayang kaarawan. Salamat, Dad, mga ate. Xiao lang, naka-adjust na siya sa takbo ng kumpanya ngayon. May bago ka na bang plano? May dalawa akong kumpanyang tinitingnan. Isang core-like company at isang drone manufacturing company. Plano ko silang i-acquire at mag-train pa ng mas maraming tech talent. Hindi yan ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, ang love life mo. Batang Lin, may nag-utos sa akin noon na protektahan ka ng palihim at tulungan sa career. Ngayon lang dito, nalaman kong ang taong yon ay si Chairman Lin. Anak, ayokong nahihirapan ka nang mag-isa sa labas. Magaling si Baya at bagay ang ugali niya sa'yo. Ano sa tingin mo? Hindi naman pwedeng pilitin ang mga bagay na ganito. Hindi lang naman isa ang option ni Xiao lang. Magandang gabi, Chairman Lin. Ikaw si Jiang Xinyu ng Funky Group. Opo, Chairman Lin, magkaklase kami ni Lin lang noong high school. At ngayon, marami rin kaming collaboration sa trabaho. Lin lang, nandito na sa harap mo ang dalawang napakagandang dilag na ito. Sino sa kanila ang pipiliin mo? Pag-uusapan na lang natin yan. Bakit ang titino niyong dalawa? Halika rito basta tinawag.